Welcome sa episode 36 ng Lahat Pwede. Ang number one podcast sa amin, Hood. At soon, number one podcast sa Hood niya. Yes, sir. Si Jap. Osay. Choy. Yun. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo, Sakto, guys. tatlo, underpets to. Yo, what up? Yun, salamat sa mga nagtatanong. Araw-araw na kaming nag-story. Mandatory na yan, dapat sasagutin niya. Kaya kung meron kayong tanong, kaya gusto nyong suggestion, o kahit nga lang message Oh, ilapag nyo na dyan sa marahin nyo lang kami, okay lang Gawa yun. kayo ng account, message nyo kami sa page. Pwede yun. Yun, na pala, active na rin pala yung natin Facebook page. Yun, Yan. follow nyo na kami dyan. Follow nyo, subaybayan nyo yung mga ilalapag namin dyan. Yan. Madalas kaming upload ng kung ano-ano. Lahat pwede. Yes. Yan. Tara, Pagbasa mula sa NGL ng Lahat Pwede. Ano masasabi niyo sa mga lalaking di nag-exert ng effort para maging financially capable? Yung tipong umaasa na lang sa girlfriend nila para mabili yung di nila mabili, ganon. Ganon? Megatron. Aray. May ganyan ba? May ganito ba? Meron eh. Lalo na ngayon. Wala, hindi ko kasi yan. Parang, ako meron ako mga nasasagap na ganito, parang lagana pa nga eh. So, normal to na nangyayari talaga. Oo. Lalo na ngayon. May nabasa ako sa Facebook noon na dati kasi 'di ba dapat ang lalaki daw mag-aso sa dates ganyan. Sabihin na natin example dates na dati lalaki talaga yung dapat gumastos. Tapos ngayon parang nagkaroon yung mga babae ng thoughts na kung parang naisip nila nasa pamilya pa naman kayo eh. Di pa kayo nagtatrabaho eh. Di mag-50. Yung iba mag-50 na lang tayo. Tapos yung ibang babae, ako nagagastos. Ganun yung nangyayari. Samantalang dati hindi talaga pinagagastos sa mga babae, di ba? Sa amin kasi, hindi naman tayo nagkakalayo, no? Pero, mas laganap kasi to yung mga lalaking ano ba tawag dito? Buraot. Mga sugar baby. Gold digger. Baliktad na yun. Mga lalaking gold digger. Sa amin dati, kahit wala kang madukot, nagtataka kami. Kunwari, tropa namin, high school, ganyan. Nagkakaroon siya ng paraan para malibre yung babae. Kahit na alam naman namin, walang-wala siya. Tropahan hindi nakakapagambag, laging walang Sa amin pera. kasi wala namang issue sa amin kasi syempre tropahan naman eh. Tapos pag sa Pero babae, pag sa babae, meron na. laging ginagawa ng paraan. May pabulaklak pa nga minsan eh, 'di ba? Tapos nung tinry ko dating bumili ng bulaklak, putya ang mahal pala ng isang rose na 'yon. Tapos nagagawa nila yun tuwing mansari. Ako ginawa ko lang yun JS Pram eh. Tapos sila mansari. Lagi pa, no? Kaya itong yung umaasa dun sa babae. Sakit na yan. Medyo foul na sa akin yan. Pero anong masasabi? Ayun, foul talaga yun. Kasi dapat gagawa ka talaga ng paraan. Pwede yan kung yung 50-50 lang muna. Okay. Depende siguro sa agreement. Oo, ganun. Medyo hindi naman to yung total agreement na yung uupuan niya, ito 50-50 tayo Ang ganito. lambot kasi nun parang ginawa na niyang sugar mommy yung babae kung ganyan yung gagawin niya. Di ba? Base kasi dito sa sinabi niya na umaasa na lang sa GF niya para mabili yung di nila mabili, ganun. Baka parang dependent na yung lalaki sa kanya eh. Siguro kung walang trabaho, ayun talaga matik. Wala tayong magagawa eh. Madalas nagagastos talaga yung babae. Pero kung may trabaho naman, magtaka ka na kung bakit pa rin sa'yo dumidepende. Pero kahit na yung lalaki walang trabaho, dapat hindi pa rin. Unless sinabi ng babae na, sige, libre kita. No. Pero pag napapadalas na iba na yun. Iba na yun. Nakakasupot na yun pag ganun. Kayo, may mga experience kayong ganito? May mga kakilala kayong ganito? Ako parang nakikita ko. Ako parang nakikita ko. Ito pala. Best experience. Uy, di naman yung sa kanya kasi parang isa lalaki. May laman na eh. Parang na talaga, kasi sabi dito yung mga needs niya na yung Mga wants. Yung needs sa wants. Yung hindi nila eh. Kasi nakalagay dito, di nila mabili. Oo. Ibig sabihin parang wants mo na yun sa sarili mo bilang lalaki. Tapos, yun nga, umasa ka dun sa babae na mabigay yun. Ang dito sa akin, ano ba yung
age nyo. Kasi kung bata pa kayo, tapos kasi normal, yan yung pala, parang more ko siya nakikita yung sa parang mga bata-bata pa na lalaki, yung relationship nila sa girlfriend nila. Parang ganun yung nangyayari, parang sa babae, parang lang, regalo lang, ganto-ganto. Ganun lang talaga yung niya, yung love language niya. Tapos, parang tumatagal na, naging dependent na yung lalaki, parang nasanay na lang na yung mga gusto nung lalaki, nabibigay na nung babae, na naging yun na yung routine nila na pag may gusto yung lalaki, babae na agad yung magagawa ng effort na makakuha yun. Parang di na siya gumagawa ng paraan. Ganun yun pag na-start nyo na yung relationship na ganun. Kaya nagkakaproblema. Pag bata. Kasi for sure kung nagkaedad na yan, tapos ganyan pa din, problema na yun ng problema na yun ng lalaki Mo? na hindi niya na inisip na naman na to, gusto ko naman na to, dapat ako na. Tsaka yung sabi niya kasi dito hindi na nag-exert ng effort para maging financially capable. Baka bata nga to. Ibig sabihin, rin to dito, Pero may mga ganyan, hindi niya nakikitaan ng potential yung lalaki na pumera. may mga ganyan na ring type ng lalaki ngayon kahit na may edad na siya. Talagang wala lang, patay luga lang sa bahay, sa naghihintay lang ng biyaya galing sa ibang tao. Ganun nga yung nangyayari kasi parang wala, ayaw nila ng trabaho, tamad lang sila, gusto lang nila may nakukuha. Kung adult ka na, tapos ganyan pa rin yung lalaki mo, na yun, kumbaga, problem na yun sa relationship. Pero, So, sabi niya na. ang naisip ko rin, kung bata ka, di pa kasi nagmamatter yung gantong problema eh. Kumbaga, kasi bata ka, Bigay ang lang sayang lahat ang sayang magbigay eh, 'di ba? Kaya nakakapagtaka kung bata tong nagtatanong, tas ganito yung iniisip niya, nag-exert ng effort para maging financially capable. Bata nga kayo eh, 'di ba? Ano ba yung madalas na source ng pera nyo, 'di ba? Sa magulang lang naman. So, tingin ko okay lang naman, 'di ba? Kung bata ka, di wala. Kasi kunwari, crush mo kaya yung jowa-jowa mo. Isip mo lang. Gano'n naman talaga eh. Wala ka na may expect sa bata eh, 'di ba? Wala nag-e-expect sa bata na magiging financially capable talaga siya eh, na yung pepera, papaldo. Walang nag-e-expect sa atin na may pera. Kahit tayo ngayon eh, 'di ba? Wala naman nag-e-expect na may pera tayo eh. Pero kung adult ka na, sabihin na natin, nakagraduate ka na, ganyan. Example lang naman 'yan. Tapos wala ka pa ring ginagawa, may something na doon. Masyado ka na lang. Siguro to? Nabibigyan pa ng allowance ng magulang. Pero iniisip ko rin na, sabihin na natin, baka yung babae lang kasi yung talagang mapagbigay. Pero yung lalaki, hindi naman talaga gano'n. Hindi niya talaga ugali. Nag-expect lang siguro. Love language yung Ayun, pagbibigay. yun. Ganun. Malay mo, ang love language yung lalaki is acts of service. Oh. 'Di ba? Hindi naman giving gifts. 'Di ba? Ang giving gifts, 'di ba? Bili mo ako motor, atid dyan doon. Di ba? Pwede yun. Win-win. Oo. 'Di ba? Win-win yung love Baka language. lang to, pwede ring isang scenario is yung babae, tingin niya, marami siyang binibigay, tapos walang bumabalik. Oo, ganun Hindi na mo pwede kasing isipin ng ganun lagi. Hindi rin pwedeng isumbat or kailangan yung mga binibigay mo. Kasi, pag inisip mo yun bilang, ayan, sabihin na natin babae ka, may lapses na rin sa'yo kasi nga nag-expect ka in return, di ba? So, yun, parang suhol mo lang para bumalik sa'yo, di ba? Di naman pala galaw yun ng lalaki mo. Pero normal kasi sa babae na nagbibigay talaga eh. Sila nga yung madalas na talagang nag-all out. Pagdating sa mga ganyan, Bigay ng mga bagay-bagay. Sa pero kanila talaga. pagdating naman sa atin, yung security mo, protection, yung value, ganyan. Hindi naman tayo yung sa pera. Pero kapag sabihin na natin tayo, from wala, tapos nagkakapera, tayo talaga yung madalas na nagbibigay. Diba? Pero wise pa rin, syempre, hindi naman pwedeng all out lagi. Ang babae kasi, sa experience ko lang hindi nila iniisip kung ano yung binibigay nila sa lalaki. Basta masaya lang sila. Parang andun nila nakukuha yung saya talaga eh. Kaya kahit di na sila tumitingin sa presyo eh. Or kung gaano karami yung binibigay nila. Unlike sa atin, di ba, pag gagastos tayo, ang dami na natin agad iisipin na, shit, may pamasahe pa ba ako pag-uwi? Pag tinapyas ko ba tong 2,000 na to, hindi ba ako aaray? Mas practical, no? Oo, mas practical. Kaya ang maganda nga yung dynamics eh. Di ba? Isang magastos na babae. Hindi ka magastos agad.
Di kasi magnet ng, ewan ko para sa akin, magnet kasi ng pera yung babae. Oo. Tapos dapat ang lalaki, siya yung taga-multiply, taga-ganyan. Yun yung magandang dynamics. Pero kung sabihin na natin, magnet na ng pera yung babae, tapos yung lalaki mo, ano pa? Patay Yung, luga lang. yung patay luga lang, taga-gastos lang, o kaya maluho lang. Pangit Wala, yung eh, dynamic. ano, ang tingin namin doon, wala, hindi lalaki yun. Hmm. That iwan mo, Pinaparahan ka lang that iwan mo, Mm. ayun nga, kung ano, sinabi niya kasi, ano, parang magiging anong tingin eh. Pangit yun kung tutuusin talaga. Paano nyo ba masasabi na ano? Tayo syempre bilang lalaki. Na piniperahan na nung lalaki yung babae. Yun nga, kapag panay na siya hingi ng puro once As lang in, yan. hingi na. Hingi na, hindi na yung nag-iintay na, kunwari, wala lang, nabanggit lang niya, pero hindi siya pinipilit no, gusto ko talaga nun eh, bilan mo nga ako ng ganun. Parang nabanggit niya na gusto ko nun, pero hindi ako mag-expect ng ganun kasi wala naman tayong pera eh. Mm. Hindi ang magiging dating sa babae nun, regalo ko sa'yo kasi gusto mo yun. Mm. Iba na yung ano, kapag yun na nga, yung hinihingi na mismo. Yung parang pilit na gusto Be, ko pengi talaga. akong Oo. ano. Laging ganun. Once na yun eh, hindi na yun ano eh, hindi na needs yun eh. Sa akin parang mapapansin mo yan kapag pero kasi yung mga lalaki kasi magaling din talaga magtago yan na kung gusto ka pa rin ba niyan or hindi. Kasi Oo. bawa, sabihin na natin pineperahan ka lang niya pero grabe siya magpakita sa'yo ng love. Matatabunan yung ganun niyang side. Hindi mo na mapapansin na pineperahan ka niya kasi lagi kanyang sobrang sweet sa'yo, laging nakadikit sa'yo, parang ganun. Hindi mo nakikita na problema na pala yung yung ganun na lagi siya nangihingi. Pero para makita mo siguro yon, tingnan mo yung ibang bagay. Bawa parang mabilis uminit yung ulo or wala masyadong paki sa'yo or magkaroon lang kayo ng problema, parang kaya kanya i-drop anytime. Pag nafe-feel mo na yung ganun, tas pag magiging sweet lang siya kapag, yun nga, pag meron siyang hinihingi, parang, na yun, di ka talaga nun mahal. Na, ayun nga, kaya lang siya nandyan. Ginagawa ka niyang bakla. May nakukuha na siya sa yung something, yun nga, mga gusto niya. Oo. Tas hindi pa siya gumagalaw. May mga babae naman kasing tuwan-tuwa sila maging sugar mommy Nagbibigay, ng no? lalaki. Parang, Kasi ang tingin nila doon na nagiging dominante sila pagdating sa relationship. tsaka mas napapakita talaga nila na mahal nila yung tao kapag ganun yung ginagawa nila dun sa lalaki. Nagbibigay. Wala akong naging babae na hindi all out magbigay. Tingin ko nga nature nila yun. Ayun. Kahit sa kahit sa parang nakadate lang. Grabe din sila man libre. Yun ata talaga yung nature nila eh. Galing nila talaga yun. Paano kung mapunta sila sa tamang lalaki? Sabihin na natin, nagbibigay yan. Ibig sabihin, may pera. Kasi nga nagbibigay eh. Ibig sabihin, kung may pera yung babae ko, tapos ako naman, ganito, na parang crazy mag-isip, willing to risk sa ibang bagay, paano kung magkasundo kami na kung ano yung pera niya, ako bahala mag-risk. Tapos, kung ano man yung kakalabasan nun, win or lose. Siyempre, pag lose, pares tayo yung lose. Pero pag nag-win, Para sa atin yun pares tayo nga angat, di ba? Mas malayo pa maaangat, no? Oo, yun nga eh. Feeling ko yun yung pinaka deadly na dynamics ng relationship. Kasi ngayon, ang napapansin ko sa relationship, nagkakanya-kanya kasi. Kaya yun din yung iniisip ko na para saan yung relasyon nyo? Ba't kayo nagkakanya-kanya? May mga babae pa na ang thinking na pag pera ko, pera ko. Pag pera niya, pera ko. Pero wala naman. namin. Pera namin, 'di ba? Pero wala nangyayari, 'di ba? Tayo ang goal natin lagi. Yun nga, parang nasabi na natin ng mga previous podcast na pag ang lalaki, nagka-jowa lang kahit supot pa siya, ang layo na agad ng vision niya. Paano kung binigyan mo siya ng opportunity na yung babae talagang nagbibigay. Imbis na kahit wag na lang gift, 'di ba? Pera na lang, pangpuhunan o pangpuhunan nga sa i-risk ng lalaki kasi may idea siya, 'di ba? Ang ganda nun kasi pang long term siya eh. Tsaka ang maganda dun sa ganung dynamics, si babae yung yung regular yung income, yung flow ng pera nila. Tapos si lalaki yung laging mag-risk sa kung saan saan. Yeah. Gawin kung hindi nag-exert ng effort yung shota mo para magkaroon ng maging financially capable. Kung nakikita mo siyang wala siyang ginagawa, di ikaw kung may trabaho ka man, bigyan mo siya ng gagawin, 'di ba? Sabihin mo, bakit hindi mo, kasi nga makukuha niyo naman 'yan kapag nag-usap kayo eh. Or sabihin mo sa kanya yung totoo eh. Kasi walang mangyayaring gaganyanin mo lang siya. Parang Di nga fed up mo lang yung niya, pagiging tamad niya eh. ganun na yan.
kumbaga kung matagal mo na 'tong pinoproblema sa jowa mo, nakikita mo ng ganyan, kausapin mo siya. Tas kung napag-usapan niyo naman na tas ganyan pa rin yung lalaki, baka puwede mo na siyang iwan. Kasi kung di mo nakikita yung sarili mo na ganyan yung papupuntahan ng relationship mo, 'wag mo na i-keep kasi nakita mo na yung problema, eh. Puwede mo na yung bitawan. Yung dun pa lang sa hindi nag-exert ng ano, effort, eh. Ibig sabihin, ano lang siya, tawag dito, tambay lang 'to. Kumbaga, liwaliw lang lagi yung lalaki. Tapos ikaw, feel ko meron 'tong something na pinagkakakitaan, eh. Tapos lagi lang nandiyan yung jowa niya. Parang di yun fair. Kaya maganda diyan, pag-usapan niyo talaga kung anong plano nung lalaki. Kailangan talaga meron 'yan. Kasi kung nakikita mo naman na walang plano yung lalaki na ganyan na lang lagi, ano mo na, di niya na yun deserve ng babae, puwede mo na yun i-drop. Ang pangit kaya makita sa society na yung babae yung nakikita Oo, ang sakit sa mata nun. Bilang lalaki na ano, yung lalaki parang wala lang sa kanya. Sige, ikaw na lang kasi wala ako, eh. bilang lalaki na ano, ang daming Ikaw na lang, wala talaga ako, eh. bilang Puwede naman yun na, sige ikaw muna ngayon tas sa susunod ako oo, naman. yung ganun man May lang gano'n, sana. puwede. Nag-i-initiative siya na meron akong Kasi something, gano'n. siya sa sarili niya nahihiya siya. Pero yung, sige ikaw na lang, wala talaga, eh. Tapos Paulit-ulit, palagi pa, no? Sabi niya 3 years na kayo sa relationship, no? Tapos, ang ano na lang, parang naging sugar mommy ka talaga literal. Na, anak mo na yan, lagi mo binibigyan ng kung ano. Ayun nga yung thinking natin, eh, na kapag ang lalaki may kasama siyang bading, hindi naman kami ng dinedegrade, ayun yung nangyayari. Ganun talaga yung sistema, eh. Nangyayari, bading talaga yung gumagastos. Parang ganun na din yung nangyari dito. Oo, parang walang paki sa'yo yung lalaki, pero binibigyan mo siya ng something ng tuloy-tuloy. Nandiyan lang talaga sa'yo yan. Yun yung mga low quality na lalaki. Oo. Meron akong naalala sa podcast ni Bugoy na Koy, na parang may nagpapatanong din kasi sila, eh, sa Telegram. Parang sinabi doon na yung babae may trabaho. Tapos yung lalaki parang wala kasi siya, yung lalaki parang walang trabaho, eh. Tapos parang nagtatanong siya kung anong gagawin niya kasi nga hindi siya makahanap ng trabaho. Kumbaga willing naman yung lalaki. Ito willing naman to. Kaso yun nga lang, parang kumbaga hindi siya madapuan ng opportunity. Sabi ni Bugoy na Koy, hindi ko malilimutan. Tangina, edi may pera ka din. Kasi may trabaho, may trabaho yung babae, eh. Ang naisip ko dun, ay malamang ito, hindi agad nagets ng mga normie to, eh. Di ba? Kasi parang, ano yung pera ng babae? Pera na niya. Kung tama kang lalaki, makakaisip ka agad ng opportunity. Kasi, kayong mag-boyfriend, girlfriend, as a team kayo, eh. Di ba? Sabihin na natin, yun, okay yung sinabi ni Choy, eh. Kasi, ganyan yung nararanasan ko ngayon, eh. Na yung babae, meron siyang regular income through saan? Corporate work or kung saan work, 'di ba? Basta yung payslip, may ganun siya. Tapos ikaw yung lalaking maraming idea, willing to risk lagi na ni-invest natin yung ganito, ganyan, magtayo tayo ng ganito. Try natin sa ganito, 'di ba? Yung perang pinapasok ng babae dun sa relationship niyo, ikaw na yung magpapaikot. Kaya nga sinasabi namin na dapat yung babae meron siyang sabihin natin, ano ba 'to? Parang investment. Hindi, yung babae yung tagapasok ng pera galing sa, alam mo yun, corporate or ano ba tawag doon? Tapos yung lalaki naman yung taga sa illegal. Pwede. Di basta yung lalaki yung taga-multiply. Babae yung nagpapasok ng pera kasi siya yung nag-go-work sa korpo. Yung lalaki dapat nagmo-multiply. Kasi isipin mo pares kayo nagko-korpo. Pares na kayo pagod, eh. 'Di ba? Kasi aminin naman na natin sa hindi, mas mabilis talagang makapagpaikot ng pera kapag meron kayong negosyo or hustle or multiple income stream. Pero pag dalawa kayong sabihin na natin nasa korpo, tapos ang sistema pa ng relasyon nyo kanya-kanya, 'di ba? Eh di sana naghiwalay na lang kayo, 'di ba? Kasi walang mangyayari sa inyong dalawa, eh. Sa ngayon ang naririnig ko sa mga ngayon, sa mga ganyan, mga grown up na relationship, parang hindi nila suggested na magkaroon ng joint account kasi nga if ever daw ganun nila maghiwalay, tinitingnan. ganun agad, eh. Bakit maghihiwalay, di ba? Eh di, what if magkaroon kayo ng malaking misyon para hindi nyo naiisipin yung hiwalay-hiwalay shit na yan. Yung tipong hindi nyo napapansin along that process sa mission nyo, nagkakaroon na kayo ng strong bond na feeling nyo kailangan nyo ni isa't isa, eh. Gawin yung baby yung business. Kumbaga, ayun yung alagaan yung dalawa. Kasi, kahit maghiwalay man kayo,
magkaroon man kayo ng reason maghiwalay, gagawin nyo pa rin yung paraan kasi meron kayong baby na nabuo na eh. Di nyo na yun papakawalan. Parang ganun yung gawin nyo. Na something na i-create nyo bilang, yun nga, dalawa na kayo eh, magkasama na kayo. Pero tansyahin nyo rin sa relasyon kasi may mga relasyon na Mababaw lang. yung babae yung mas nag-work sa hustle, yung lalaki naman iba yung ginagawa. Tansyahin nyo rin, kung yung lalaki talaga yung hustler, tingin ko ipaubaya mo na sa kanya lahat. Huwag mo siyang papakailaman. Basta ibigay mo sa kanya 100% na support mo, mararamdaman mo naman yan kung talagang may vision siya na malaki. Yun nga yung sinabi namin, kapag hindi mo maintindihan yung vision ng lalaki, tas gigil na siyang gawin yun, ang problema na lang sa kanya pera. As in. In pera na lang. Aadar Ibigay na. mo na sa kanya yung buong suporta mo, 'di ba? Puta, under na 'yun. Kumbaga ano na lang, i-kickstart mo na lang yung motor eh. 'Di ba? Kasi may mga relasyon na alam mo yun, pag may side hustle sila, laging nangingialam yung babae. Naranasan ko rin naman 'yan eh. Medyo iba kasi talaga yung dynamic. May bulong. May bulong. Baka wala yan. Baka matalo ka dyan. Imbis si push eh, no? Yun yung para sa akin. Tingnan mo, kung di mo napapansin, lagi kami nagka-come up na dapat yung lalaki merong initiative pagdating sa pera. So, kung titingnan mo, ayaw namin na agad yun sa lalaki mo na ganyan. Yung di niya man lang naisip na, di niya nilalagay yung sarili niya sa siya naman yung magbibigay sa'yo. Siya naman yung mag-generate ng pera para sa inyo. Ibig sabihin, hindi yan yung lalaki na tama. Kasi ikaw nga, napansin mo rin di ba problema na siya. Hindi ganyan talaga yung lalaki kung tutusin. Hindi ganyan sila kumilos. Ano pa yan, bata pa yan kasama mo siguro. Sanay lang yan sa bigay-bigay eh. Nabubuhay lang siya ngayon kasi may bigay. Parang nasanay na siya na may nagpo-provide sa kanya. Yung girlfriend niya nagpo-provide din. Dito na ako. Bagong mama. Paldo talaga ng relationship. Kahit nga grown up na ng mga babae, yan pa rin yung nirereklamo nila, nakikita ko eh. Na sila daw nagpapakabading daw sila. O kaya sila na lang lagi gumagastos. Kasi mali yung pinipili nyo eh. Doon Hindi pa nyo lang kasi nakikita na ano ba yung potential ng lalaki. Ang iniisip nyo kasi dapat kalibel nyo eh. Kung kalibel nyo yan na, alam mo yun, normal lang. Hindi talaga yung mag-iisip ng malaki. Ang attention niyan buong buo sa'yo lang. Long game ang buhay eh. 'Di ba? Hindi pwedeng sa inyo lang umiikot yung mundo. Dapat nga palakihin niyo yung mundo niyo eh, 'di ba? Sa first date, nagpalibre sa'yo yung lalaki. Ayun. Sorry po. Sorry, sabi mo eh. Ay, naman. Sorry. Sorry. Po. Ay, ano yan? Anong tingin niyo diyan? Yung mga First date yan. Anong tingin mo daw? Hindi, naman, feel ko naman, yung mga ganyan, syempre, hindi naman kayo magde-date kung hindi kayo nag-usap sa Yes, messenger chats eh. Diba? So, kung may plano kayo mag-ganyan, tas sinasabi na nung lalaki na ganito yung ko, wala kang trabaho, estudyante pa lang, ganito, ganyan. Tapos biglang bubunot yung babae na, sige, hindi pa kita. Nararamdaman niyo sa'yo, wala kang pera. Wait lang. Pabunot ang Pero bagay. pwede naman yun, kay KB or 50-50 ako sa pagkain ko sa inumin. Ganun naman, ganun yung mga possible mangyari dun eh. Pero yung tanginang yun, sasabihin ng lalaki kasi, libre mo ako. Yung ganun mo yung maririnig mo sa lalaki. Pucha, lalaki ng site nun sa Libre mo tenga. ako. Pag nagawa na yun ng lalaki na ganun, tapos wala man lang play, no, rekta agad, na libre mo na ako. Putangin na yan. Ibig sabihin, lang din talaga siya. So, pwede nga yun eh. Umasa Ako lang. na nag-aya, ako pa man lilibre. Ako na nag-aya, ikaw naman man libre. Ah, Diba? At least Yun kahit laro. paano, at least kahit paano, alam niya na pwede mo nang counterin sa usapan niya pa lang na kung di ka man papayag sa ganung setup na yung babae ang manilibre. At least doon, alam niya na agad, nakikipag-communicate na agad, di yung libre mo ako Ang kasi ang bullshit talaga ng mga lalaking ganun sa mga nila shota or girlfriend nila eh. Na sila iaasan nila yung mga gusto nila dun sa tao. Pero ikaw, di ba nasabi mo na depende kung ano mapag-uusapan, di ba? Kung 50-50, ganyan. Pero aminin mo, kapag ikaw yung may mas pera, kahit pa sabihin niyang Oo. 50-50, ikaw ang magpapadulas. Ako, Parang, bigyan mo akong pera, Pipitikin. gaganunin kayo. Pipitikin. Ayoko niyan. Pipitikin. Siyempre, alam mo naman kung kay. Pipitikin mo yun. Parang nga yun eh. Tangina, sinama mo na nga ako dito sa labas eh.
ba't ka pa maglalabas ng Kumbaga, pera? hayaan mo na nga lang siya kung bumunot yan, di ko papansinin yan. Di mo kunin, ganyan. Kasi nga, mas marami kang pera. Pero pag alam mo naman na nasa laylayan lang yung pera mo, nasa gitna. Pero gusto niya matuloy. Oo, ayun na nga yun yung sinasabi ko. Ako sa pagkain, ikaw sa inumin. Para kasi sa babae, ikaw lang, ako din, gagastos din ako. Hindi kasi nawawala sa Hindi, babae. may mga ganun kasi talagang babae na nag-i-initiate sila na ako na, ganyan. Ayaw nila ng, meron mga ganun yung mga pinalaki na ayaw na ginagastusan sila. Parang gusto nila sila yung Sila laging lang. nanlilibre, parang ganun. Strong, independent. Asan kayo? Hindi niyo kami. Basta kayo dyan. Pag first date, tapos babae yung nanlibre. Siguro Sa yun, susunod, lalaki naman sana. oo, parang, Dapat mag-follow up date talaga. oo, kumbaga, Tingin ko dapat yun yung required. oo, parang pag yung babae yung sa una, dapat lalaki yung Babae magpipili. ulit sa pangalawa. Para dapat pipilitin na ng lalaki na magkaroon ng second date para Oo. mapakita niya, di, meron talaga akong Nakaya pera. ko, diba? That time lang talaga, wala lang talaga. Ayun, dapat. Oo, Dapat parang, sa una, wala ka kasi talaga. Pero kung gusto mo matuloy, sige. Para sa susunod babawi naman. ako. Pero That pag babawi. wala siyang intention na ako naman gagastos. Hindi, ikaw lang. Ikaw lang. Wala na yun. Tanggalin mo na sa listahan mo yun. Hanap ka na agad ng iba. Kasi, alam nyo naman yan parang, na yun binilt na yan ng system na lalaki talaga yung, Kung walang pera yung lalaki, tapos parang siya nayayaman. Ay, parang ikaw wala ka din, tapos gusto ka talaga niya. Kahit sa tabing kalsada, mga street foods, dadaling ka niyan doon. gastos yan. Sa first date lang naman siya nakakaya kasi nga diba, unang kita nyo. Pero syempre, pag-uusapan nyo naman na, biruin mo. Lang to pang top silugan lang to diba? Yung mga ganun. 50 lang yun laman ng pera niyan, pero at least nagawa niya pa rin ng paraan na libre ka, Makita di ba? kayo, Oo. At least genuine yung niya sa'yo. Yung nararamdaman niya sa'yo. Tapos, mas masisecure na ng lalaki na, ay wala ako, to. sumama ka nga sa akin sa ganyan What more pa kapag mas pumera ako. No, big sabihin madadala mo rin talaga siya. Iba rin tumingin yung ganun. Ayun din yung isa sa test ng lalaki. Pag napakita mo agad ng ganong side na nasa bottom ka, tapos willing pa rin yung babae. Kumbaga, di siya tumingin dun sa ganong side mo. Parang mas more on siya sa makilala ka. Para sa akin nga, yun yung pinakamagagaling din na babae. Ay, hindi naman sa magaling. Kumbaga, yun yung mga risk taker na babae. Kasi alam nila na may value na sila eh. Pwede nga sila makakuha ng may pera na agad eh. Pero itong lalaki na to, nakitaan niya na willing Guwapo ako. eh. Hindi, sabihin na natin, mahal ko eh. Pera. Sabi, mahal ko eh. Kahit alam niyang walang-wala, itetest niya yung sarili niya rin na, sige, magre-risk ako dito. Kaya nga, karamihan ng mga babae, sa una talaga, alam mo yun, nagpe-fail. Ganun yung mga risk nila nung una, talagang walang-wala. Pipili sila ng kahit ang puhunan lang nila pagmamahal lang. Oo. Which is, okay naman. Yun nga yung pinaka-okay. Yung naman kasi rin yung kailangan nila, yung taong mahal sila. Pero pag tumatagal kasi, syempre, yung mga babae nadadamage na through time. Tumaabot na, sabihin na natin, 27, 28 years old na sila. Ang ganun pa rin yung hinahanap na nila, di ba may mga sinasabi na sila na don't date a broke man. Di ba? May ganun na agad silang thinking. Ibig sabihin, mapili na sila, di ba? Na baka nga at that age 28 ayaw na sa'yo ng kahit may perang lalaki kasi ganyan yung attitude mo di ba? Kaya nagugulo na na nahihirapan na rin sila makahanap ng lalaki. What if kahit ganong age na yung babae, mag-risk pa rin siya? What if lang naman? 'Di ba? Wala namang mawawala 'di ba? Kung willing ka naman, kung totoo yung pagmamahal mo, bakit hindi ka mag-risk ulit? Parang nung dati. 'Di ba dati nga kahit nga alam mo walang-wala yung lalaki, masaya ka pa rin, nagbibigay ka pa din 'di ba? Ba't ngayon parang antigas mo na? Tapos ikaw pa yung parang hindi nadadapuan ng pagmamahal mo. Wala na gawa mo yun, tapos ayaw mo nang gano'n. Wala na siguro na yan dito. Na-trauma na tang laging mali. Oo. Tapos ngayon, pag walang lumalapit sa kanila, galit din. 'Di ba? Nakatatlong lalaki na siya na puro palibre. Puro pinaparalan siya. Tangin na, bago na, ayoko na talaga ng broke. Doon lang talaga nagagaling yan Sa experience nila na parang laging mali parang lagi sila nabigay ng bigay. Tapos walang nare-reciprocate. Hindi rin naman kasi talaga natin masasabi na kailangan sa gantong edad may pera na ang lalaki. Kasi nga, still, hinahanap pa rin namin yung mga sarili namin. Parang,
ngayon wala kaming pera pero sa susunod handa kaming gumastos para sa'yo. Ganun ang thinking Dapat ng ganun mag-isip. lalaki, Oo, dapat ganun mag-isip yung lalaki. Pero yung putang inang yun, wala akong trabaho ngayon, siguro hanggang dulo na Oo, to. Tapos sabi, ikaw na lang meron bibigay naman sa akin. trabaho yung jowa ko, okay lang yan. Putang inang yun. Hindi Kaya niya ganun. naman kami buhatin. Hindi, kung ikaw nga hindi ka niya malibre magastusan, paano pa kaya pag nagkapamilya kayo? Oo, jowa na to ah. Mm. Tapos ang tagal niya, 3 years na kayo nagpapalibre sa'yo. Diba? Relationship mo yan. Isipin mo sa relationship niyo pa lang na dalawa lang kayo, hindi ka na niya magastusan. Paano pag may anak, Oo nga, no? magkakaanak Kasi na kung kayo? nagreklamo siya, sila pa din. Ano na lang yung reason, ba't nakakapit pa rin siya? Ano yung something Mahal niya. ano yung something na nakakapit dun sa kanya? Wala, tanga lang siya, ganun. Hindi, parang may ano ako dyan naisip eh. Na nasa nature ng babae na kung sino yung kasama niya, kahit na alam mong medyo may dahilan na, may tagilid na, Hindi pa rin sila bibitaw. hindi pa rin sila bibitaw. Kasi nung unang panahon, kung sino yung sumakop sa'yo, di ba Yun na dati yan. sakupan kasi dati, kunwari napatay yung asawa niya, sasakupin na siya ng ibang lalaki, di ba? Kumbaga wala siyang choice di ba? Kung sinakop sila ng ibang, ayun nga, yung, di ba, tribo-tribo pa dati. Kung kanino mapunta yung babae, wala siyang magagawa di ba? Sabagay, So, kahit- kumbaga na-adapt na nila. No? Oo, na-adapt na nila na, ito free ano na tayo, kumbaga free society na tayo Kahit nga yung babae, binubugbog na Nandun di ba? pa din. Ang hirap pa rin, tumatagal pa yan ng 2 Oo, years, ganun. 3 years, pero binubugbog siya. Hindi ba parang hindi ako naniniwala sa parang Tingin ko nasa nature talaga nila na kapag nasa relasyon sila, hirap na silang umalis agad-agad. 'Di ba nga ang ginagawa ng mga bitch na babae para lang umalis is hahayaan nilang magkamali na lang yung lalaki. Para at least man lang may May approval, reason. may approval ng sa labas. Ah. Diba? Pero kung sinasabi lang niya na kasi hindi na mag-work to, hindi ko na nakikita yung future. Wala namang ganung babae, 'di ba? Pero sa atin, 'di ba, pag Sinasapak lang naman ako nun kasi nasigawan ko siya. kasi baka pagod siya, lasing siya. Intindi pa yun. Ginulpi na naman. Nakainom lang siya nun. Pero mahal ako nun. Pagtapos nun, nag-sorry naman siya eh. Tatanggal pa din. Hindi nga big deal sa kanila kapag sinapak sila Mas big deal pa nga pag nakita nila may babaeng Oo, kasama. diba? Ayaw mo na ba ang bugbugin? Kasi nga, Sige ka na, gusto may mo na, evidence gusto mo na bugbugin. pwede niyang ibalandra sa labas. Hmm. Pero yung bugbog, meron mo Sa amin binubugbog na pinapakita sa Oo, labas, hindi naman Kikip na lang yan. Di ba? Kaya nasa DNA na yan ng babae na kahit yun, sa problema niya na kahit na hindi financially capable yung lalaki, di yan bibitaw. Meron nga silang thinking lagi na, hindi, magbabago pa yan. Mm. Pero Magbabago kaya pa nga yan. nandito Yun yung... nga yung pagpamasok sila sa relasyon, kaya kong baguhin yan. Oo, may ganun sila. Ginagawa nila yung mga lalaki. Pero kaya nga na tayo nandito yung podcast ng Yun. lahat pwede. Yun. Para magising kayo, girls. Para magka-idea kasi Oo. ang nangyayari sa mga relasyon ngayon, freestyle Kumbaga, through experience lang, pwedeng, yung mga sinasabi sa inyo ng mga friends nyo, experience nila yun Wala talaga yung wala masyadong lumalapag sa feed nyo, sa social media nyo. Yung mga yung mga nagme-mentor, Hmm. 'di ba? Pero meron talagang ganun Hindi na Kasi ako napapansin. ko na rin Kumbaga, napunta na rin ako sa algorithm na tangina may mga courses pa lang ganun talaga. Libre May lang, libro no? nga may ganun pala, may guide pala siya para mabasa mo yung babae, malaman mo yung nature ng lalaki, 'di ba? Ngayon kasi parang lang sige, try ko. Kung masaktan ako, di out na. doon na lang iikot Oo. yung yung basis ko. Na gano'n na parang, ayun nga sa sinabi mo, parang, Freestyle lang. freestyle na lang na, nasasabihin, hindi, explore ko na lang to. Oo. Tapos parang parang hindi sila buo dun sa patutunguhan nila, na parang hindi nila ipaglalaban hanggang dulo. Kasi, kung sa akin parang feel ko nun, Nangyari dyan. Yo, what up? Boss pa naman yun. Five minutes, wag naman. meron niya. Ilang minutes? Ayan yung play. Ilang minutes yung kanina? Bo, Hindi mo may play lang. wala na, nakalimutan. Ano tayo
Hello, ba? Nakalimutan ka na sabihin ko. Ikaw naman. Wait lang. Ikaw yung dilim. Lumilip na tayo. Okay, okay. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Lobat na. Sorry. Yun nga, parang, alam mo na dapat na kung ano yung ano, dito nga sa podcast namin, yung inaano namin eh. Paano dapat mag-isip yung lalaki. Parang ito na yung, sign namin sa inyo. Pero sa situation niya, yun nga, kung di nyo pa naman napag-uusapan dalawa, yung jowa mo talaga. Kasi mamaya, sa'yo lang, di niya lang talaga nasasabi na meron naman pala siyang plano, ganun, parang malaki naman pala yung iniisip niya sa future. Parang lang talaga, sanay ka lang talaga na ikaw yung lagi nagbibigay, kaya ganyan yung naisip mo. Baka meron naman, try yung pag-usapan, palilimin pa. Pero kung, yun nga, matagal na kayo sa relationship, sabay natutunugan mo na talaga na walang galaw yung lalaki pagdating sa ganyan, hindi siya, wala siya talagang tirang lalaki. I mean, hindi kasi ganyan talaga dapat mag-isip yung yung hindi ka gagalaw. Parang halos lahat dapat ganun tumingin sa buhay. Kasi bata pa lang kaming nung nag-iisip kami ng mga magkakaroon kami ng babae. Laging gagawa kami agad ng paraan para magkaroon ng pera. Baga, malabo na pagtanda namin, hindi namin yung madala na hindi kami magagawa ng pera. Kasi nga, gusto namin gusto namin ng babae sa buhay namin. Dapat may pera kami. So kung ganyan yung attitude nung lalaki sa'yo, Bading. bading. Bading May yan. na yan, may problema na siya, parang siguro di siya para sa'yo kasi nga, ayun nga, nag-expect ka rin sa kanya na may gagalawin siya. Hindi normal sa lalaki na hindi nagbibigay sa babae ng something or mag-isip kahit nga sa sarili niya lang yung gumawa lang ng pera yung lalaki para sa sarili niya. Na yun, pwede mo na yung i-drop yung lalaki. Puta kung ang mga mag-asawa nga nung sinaunang panahon, ang Diba? sweldo ng lalaki sa So, babae na rekta agad lahat yun. Tapos ngayon, ganyan. Paano yan? Ikaw lang may trabaho. Gawa pa lang yan Gawa pa lang Tapos yan. wala pang, yun, kaya binibigay sa mga babae sa asawa nila dati yung pera kasi nga magbabayad ng upa, Kanilang trabaho na yun. mga mga mag-grocery, ganyan. Pero yung ganyan, putang inang yan, pinapabili lang sa'yo yung mga luho Gusto ng lalaki. Anong mangyari sa buhay niya yan? Hindi mo ba nakitaan ng problema yan? Ito na, wake up girl. Try mo nga ayusin yung yung lalaki na mapipili mo. Or try mo siyang gisingin mismo, malay mo naman, may potential pala yan, lang. Ganun nga magising yung lalaki pag nireal talk na ng babae. Oo. Ayusin mo naman. Kasi, kung ayaw mo naman na maghanap ng bago, kasi gano'n naman yung nature nila siya na lang yung ayusin mo. Total, mahilig naman kayo mag-ayos Oo, diba? Tapos, ang sasabihin sa kanya ng lalaki, sige, iwan na kita. Nagagalit ka sa akin, sige, mag-iwalay na lang tayo. O, diba? Eh, di, alam mo na agad yung sagot pag gano'n yung sinabi ng lalaki sa'yo. Na wala talaga siyang plano sa inyong dalawa. Tapos tatagal pa yun mga 2 years. Balo ka dito 2 years. Ewan ko. Ito pa rin ako, kuya. Ano pa din? Nagpo-provide pa rin sa akin. Magtatanong ulit yan. Di po talaga pero mahal ko talaga siya. Hindi Ano talaga ba yan? mabitawan. Wala na kailangan mo na talagang iba na buhay mo yan. Trigger mo na yan sa'yo na Tsaka yan, basic ng lalaki yan na magpera. Kung wala siya niyan, hindi na yung lalaki agad. Oo. Na nasa maayos na state of mind na sila. Nasa namin yan, nasa podcast namin yan, yung dito. Parang standard men, parang gano'n. Yun, standard men tsaka high value men. High value men, parang gano'n. Kung wala pa siya dun sa standard, di pa yung lalaki. Bata pa yan. Pangit. Pero baka kasi bata pa talaga sila. Baka nag-expect na ng malaki tong babae. Alam mo naman mga babae, ang bilis mag-mature. Grabe sa bagay. Totoo naman yun, nasa science naman yun. Kung Bilis bata na pa mag-mature. naman, na lang. Hanap ka na lang ng iba pang paggagastos. Sa iba mo na lang yan. Yung Baka yun, may initiative na kumita ng paramihan yung pera niya. Mamimiss niya yun. Oo. Yung isa, hindi naman gumagastos. Pero mahal ko ito, may pera. Ginagastos na, hindi ka mahal. Tapos biglang na-miss iwan mo. Ano yung fairy tale? Ano yung teleserye? Teleserye lang na story yung mga ganun. Kung May hirap dito. kung nangingi ka dito ng opinion kung iiwan mo na ba siya, iwan mo na yan. Iwan mo na yan, Matik. Hanap ka ng
Hindi naman hahanap. Siguro buuin mo muna yung criteria mo. Siguro manood ka sa amin, ganun. Ganun. Tapos masabi mo na, yun. Yun yung Tapos hahanapin ko na namin lalaki. dito, ano ugali meron sa mga lalaki. Oo. Ito na kami, kami na yun, no. Di ba, mabubuo na yun. Pwede mong i-take down note yan. Pag wala na kayo, no, yung socials namin. Nandiyan yung nandyan social na. media accounts namin sa description. Pwede nyo kami check isa-isa, no? Tapos, hindi naman siguro piliin, no? Kumbaga, makita nyo na, parang medyo ito yung gusto ko. Tapos, hahanap ka ng parang, bootleg niya. Kasi original kami. Mga copycats. Mga copy kasi, Hanap ka ng carbon copy namin. parang ito yung gusto ko, sige, yun. Hanggang sa mapupunta ka na, ang hirap pala. Mahirap talaga kaming gaya. Pero basic, ayun lang para malinaw lang, basic talaga ng lalaki na mag-isip na gastusan yung babae nila or Oo. gumawa ng pera para sa sarili nila. Automatic. So kung ganun lang yung lalaki agad na nasa harap mo, Mali na agad. mali na agad. Sabihin, nasa mali lalaki ka, mali rin yung naging desisyon mo. Kasi ABC na yung sinasabi namin, sobrang babaw na nun Baka di mo pa magets, baka kayo pa rin 2 years Okay after. pa ang lalaki ng Google Pay pero provider. Oo. Kahit pa paano. I mean, yung provider side I mean, yung ganong pag-iisip, provide pa rin. Pero di tama nang nananakit ng lalaki. Ay, ng babae. Hindi ako sasaktan. Yun, sige, kata natin. Yan, gata na. Marami nang nakuha yan, daming gem dito Salamat sa'yo. Salamat Sana sa'yo. Sana nakikita mo pa kami. Kasi, medyo Dapat dumilim. na Sorry na lang sa namin, technical difficulties. ganun talaga Yun, ingat tayo dyan. Yan. Yung high tables, Support nyo. Iano nyo, may May sale pala. Abangan nyo na lang. Wala pa ba yun? Sa 15. 15 pa yun. Monday tsaka Tuesday. September, ano na ba ngayon? 9. 9. 1 week. 10, 11, 12, 13 pa. Sa Monday. Monday tsaka next week. Tuesday. Sakto kasi pinapanood mo to sa weekend, no? By Monday. Sobrang mura ng 50% off. 50%. Pakita namin yung yan. Mga selected sale items. nila. Yung dating 5K, 2.5 na lang. Oo. Tanginang yun, may ganun Mahal ba? pa din. Bundle lang yan, bundle. Ayun, support nyo yun kasi, Tsaka yung May mga bagong nililinis re-release. may bago kasing i-release. sa September 20. Syndicate September X 20 na ba yun? High May Tables. mga date na pala, no? Abangan nyo yung mga namin. Check nyo na lang yung price. Page namin para update. Lahat pwede. Lahat Follow pwede. nyo. Lahat pwede, high tables. Gem Prints. Yan yung mga page namin. Sa Facebook yan, active na kami dyan. Support Tignan nyo. locals lang. Tignan nyo yung mga namin, di-adapt namin. Puro mga katantaguan. Tapos add na rin kami. Yan. Check nyo yung socials namin, nasa description yan para makilala nyo rin kami. Yun. Yun lang. Peace out. Yes, sir. Lahat pwede.